Mr. Daniel Padilla and Catherine Bernardo, abay may kakaibang napansin ang mga netizen na sabihin na dalawang it's been a long time na in-announce nila sa publiko ang kanilang hiwalayan, pero hanggang ngayon silang dalawa pa rin ang laman ng balita. Sila pa rin ang pinag-uusapan ng maraming mga fans sa magkabilang panig, fans si Catherine at fans si Mr. Daniel Padilla. At dahil po na ipakilala at na-introduce na rin ni Daniel si Miss Kayla Estrada sa publiko, ay hindi po may iwasan ni sila po ay pagkumparahin, at napakarami pong mga comparison na nagaganap between Kayla and Miss Catherine. Sabi po ng ilan, sabi po dyan sa balita, sa industriya kasi ng showbiz sa Pilipinas, maraming aktres ang kinikilala hindi lamang dahil sa kanilang kagandahan, kundi dahil sa talento, dedikasyon at impluwensya sa kultura at lipunan. Dalawa sa mga aktres na madalas ikumpara direkta man o hindi ay sina Catherine Bernardo at Kayla Estrada. Bagamat pareho silang kabilang sa parehong henerasyon at parehong hinahangaan sa kanilang larangan, malinaw na magkaiba ang kanilang pinagmulang landas sa karera, estilo ng pag-arte at imahe sa publiko. Ang sanaysay na ito ay naglalayong ipaliwanag ng masinsinan ang pagkilala kina Catherine Bernardo at Kayla Estrada mula sa kanilang personal background, pagpasok sa industriya at uri ng mga papel na ginagampanan hanggang sa kanilang impluwensya sa kulturang popular ng Pilipinas. So, para lang po sa inyong informasyon, si Miss Catherine Bernardo o mas kilala bilang Catherine Chandria Manuel Bernardo ay pinanganak noong March 26, 1996. Hindi siya nagmula sa isang pamilyang kilala sa showbiz. Ang kanyang mga magulang ay pribadong individual na walang direktang koneksyon sa industriya ng aliwan. Dahil dito, masasabing ang kanyang pag-angat sa industriya ay bunga ng sariling pagsisikap, disiplina at talento. Bata pa lang si Catherine nang pumasok sa mundo ng pag-arte at mula sa pagiging child actress, unti-unti nang pinanday ang kanyang kakayahan hanggang sa maging isa na siyang pinakamalaking bituin ng kanyang henerasyon. Ang kawalan ng showbiz lineage ay madalas tignan bilang patunay na ang kanilang tagumpay ay self-made. So, while Miss Kayla Estrada, samantalang si Kayla, na ang kanyang buong pangalan ay Kayla Cassandra Pondoc Estrada, na ipinanganak noong April 21, 1996, ay nagmula naman sa isang kilalang showbiz family. Siya ay anak ng mga batikang artista na sina Janice de Belen at Jan Estrada. Dahil dito, maaga pa lang ay na-expose na siya sa mundo ng telebisyon, pelikula at sining. Ang pagiging anak ng mga sikat na artista ay may dalawang muka, isang kalamangan dahil sa koneksyon at kaalaman sa industriya at isang hamon dahil sa mataas na inaasahan ng publiko. Sa kaso ni Kayla, kinakailangan niyang patunayan na hindi lamang siya umaasa sa apelyido ng kanyang mga magulang, kundi may sarili siyang kakayahan at identity bilang aktres. So, maagang nagsimula si Catherine Bernardo bilang child actress sa mga serye at pelikula at isa sa mga unang nagbigay sa kanya ng pambansang pagkilala ay ang teleseryeng Maria Clara, kung saan gumanap siya ng papel na isang batang babae na dumaan sa matinding pagsubok sa buhay. Dito unang nasilayan ng publiko ang kanyang natural na galing sa pag-arte. Si Kayla naman po ay pumasok sa mundo ng mainstream showbiz. Bagamat may exposure na siya dahil sa kanyang pamilya, ay pinili niyang pumasok sa industriya ng mas handa at may kontrol sa direksyon ng kanyang karera. So, sa kanila pong tinatahak na karera ay makikita natin na talagang masasabi natin na meron talaga silang ipinapakitang kakaiba sa publiko. Pero pagkatapos ng maraming mga comparison na ito, ay kinumpara din ang ilan sa mga videos na naglalabasan ngayon between Catherine at Daniel Padilla. Marami po kasi ang nagkukumpara kung saan makikita natin na si Catherine Bernardo po may mga videos siya, dito po sa video sa screen na nakikita po ninyo. This is a celebration kung saan ay kasama niya po ang ilan sa mga directors, cast, crew, actors, co-actors ng kanilang bagong serye na Somehow Someday. Kasama po dito si Mr. James Reid. Sa kabila naman, may kita natin dito si Kayla at si Daniel Padilla na tila laging spotted na magka-date. Kaya naman sabi po ng ilang mga netizen na may kanya-kanya man silang tinahak na landas, may kanya-kanya silang buhay ngayon. Pero makikita mo talaga na lahat ay nakalipas na at pareho na silang masaya. So yun pinakita ng mga netizen kay Miss Catherine that she was already moving on. Makikita mo na talagang bumalik yung kanyang sigla, pati po yung pangangatawan niya, na kasi kung matatandaan po ninyo sa panahon na siya po ay talagang nandun sa stage niya, sobrang gulo ng kanilang relationship nitong si Daniel. Sobrang payat po ni Miss Catherine na halos nahuhulog na yung kanyang tube, kapag po siya ay naka-tube. At kitang-kita yung mga yung mga buto niya
kanyang leeg ng mga panahon ng A Very Good Girl. Grabe po yung kapayatan niya doon. Pero nung mga nakaraan o yung ngayong taon from 2024 up to 2025 ay unti-unting naka-move on itong si Miss Catherine at may kita mo nag-glow si Miss Catherine Bernardo even though wala siyang ipinapakilalang kapartner. While Mr. Daniel Padilla naman ay bumalik yung kanyang siglat, yung kanyang ngiti na ipinapakita sa publiko at mas ano siya no, mas bolder, mas happier no sa mga ipinapakita niya dito na talagang move on na rin si Mr. Daniel Padilla. Pero ika nga ng mga Katniel fans ay mananatili pa rin silang Katniel dahil alam po nila na ito daw si Catherine at si Daniel Padilla ay magka-soulmate. Yun yung kanilang usap-usapan ngayon sa social media. Pero, just the same, syempre, hindi pa rin naman natin alam kung ano ba talaga yung magiging future, diba? Hindi natin alam ang pag-ikot ng kapalaran nila. So, marami mang mga kaganapan sa buhay nila ngayon na lagi silang nakikita. Talagang very, obvious na itong si Daniel Padilla ay may karelasyon na nga si Kayla Estrada. And, si Catherine naman, although siya po ay nachichismis patungkol po sa isang politiko, pero hindi pa rin naman talaga sila naglalabas ng mga ebidensya, legit na ebidensya. So masasabing hearsay pa rin, masasabi natin na pinanatili ni Miss Catherine Bernardo na mas privado yung kanyang love life, while Mr. Daniel Padilla is very obvious at lantad sa publiko kung sino yung totoo niyang karelasyon dahil nga parehas po silang nasa show business. Pwede rin po na ginagawa nila to bilang promotion sa kanilang upcoming projects together dahil hindi po malabo na bigyan sila ng proyekto kasi part po yan ng kanilang ng parang pagdami ng kanilang fan base na naging mas magiging makatotohanan yung kanilang pagmamahalan nitong si Miss Kayla Estrada na ipinapakita sa publiko. So, kayo po, yung sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And tunay na dahilan ng paghagulgol ni Miss Janice de Belen abay isinapubliko na may kinalaman na kay Daniel at Catherine. Ayan. So salamat po sa mga komento ninyo. At ngayong araw ay bibigyang linaw po natin ang ilan sa mga balita kasi trending po at topic po ito ngayon sa social media ang ilan sa mga tagpo ng pag-iyak nitong si pamilya ni Miss Kayla Estrada sa isang restaurant. At talaga may kita mo umiyak si Miss Janice, yung kanyang mga kapatid Kayla Estrada. Ito pong video na to is nakamute at meron po siyang parang song na nilagay doon sa kanyang editing sa kanyang post. Kaya hindi natin marinig kung ano yung konteksto ng nasabing video. Pero base po sa ating research, parang nagharap tayo ng rason kung bakit nga ba nagiiyakan sila kasi pinagpapalagay po ng mga fans si Catherine, itong si Mr. Daniel Padilla at ni Kayla Estrada na it was about the proposal and it was about the baby or parang it's about the marrying plan, So ngayon, naganap tayo ng ilan sa mga ebidensya makapagtuturo kung ano ba talaga ang tunay na dahilan. So sa simulang sabi dyan, sa isang Instagram post na ibinahagi ni Janice, makikita ang kanilang unang official na meeting para sa pagpaplano sa kasal ng kapatid pala nitong si Miss Kayla Estrada na si Moira. At ang fiancé nitong si Alfonso Miguel na ginanap sa isang restaurant kasama ni Janice ang kanyang mga anak na sina Kayla, Ina at Yuan Estrada na sabay-sabay na naghanda at nag-ayos para sagupain ang napakalaking selebrasyon. Ipinakita sa video na ibinahagi ang mga eksenang puno ng tawa, kwentuhan, pag-aayos ng mga detalye at hindi may iwasang luha. Hindi lamang sina Janice kundi pati sina Kayla at Ina ay nagpakita ng matinding emosyon. Umiiyak sila habang pinaplano ang kasal ng kanilang kapatid na si Moira na nagpapakita kung gaano kahalaga sa kanila ang sandaling ito. Sa caption ng kanyang post, sinabi ni Janice na kahit ito pa lamang ang unang araw ng kanilang preparation, naramdaman na niya ang bigat at saya ng tunay na pagbubuo ng isang malaking selebrasyon, sabi ni Janice. Sabi niya, today was the first official planning for the wedding of Daniel Estrada and Alfonso Miguel. There were tears, first day pa lang, wow, totoo na nga, my daughter is getting married, sabi niya. Ang mga salitang ito, hindi lamang simpleng caption, ito ay pagmumuni-muni ng isang ina nakikita ang anak na naglalakbay patungo sa bagong yugto ng buhay. Handang magsama pamilya at magtayo ng sariling tahanan. Ito rin ang patunay na walang kapantay ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. So may kita natin sa screen yung video kung paano nag-propose, Ito pong boyfriend ni Moira sa kanya, dito po sa kanilang bahay. Kaya po lalo po
nating lalo tayong naniwala na talagang it's about wedding of Moira na isa sa mga kapatid ni Kayla at anak ni Miss Janice de Belen kay Mr. Estrada, Mr. John Estrada. Ayan, so nag-propose po siya. Sa video clip at reels ay binahagi, makikita rin umiiyak si Janice habang kino-comfort siya ng kanyang anak na si Yuan. Hindi lang ito basta luha, ito ay pinagsamang emosyon ng kasiyahan, pagmamalaki at konting lungkot dahil sa paglipas ng panahon at ang paghahangad ng isang magandang kinabukasan para sa anak. Hindi rin pauhuli ang anak ni Janice sa si Kayla at Ina. Sa video mapapansin na parehong umiiyak ang mga ito habang hindi mapigilan ng damdamin dahil biglang naging mas totoo at malapit na ang araw na talagang ikakasal na nga si Moira. Ang mga showbiz personality at mga kaibigan ng pamilya ay hindi rin nagpahuli sa pagbati at mainit na mensahe para kina Moira at Alfonso. Ilan sa mga nagkomento si Ami Perez na nag-iwan ng sweet reaction sa post si Janice. Si Miss Diane Medina Cruz nagpakita rin ng excitement para sa nalalapit na kasal. Arlene Mulak nagkomento ng exciting times for your family. Carla Estrada nagpaabot ng pagbati at suporta para sa bagong yugto ni Moira. Melay Cantiveros Francisco nagbigay ng mensahe ng pagkilala sa ganda ng pamilya at ng pagkakataon. May mababaw na biro rin mula sa kanilang mga kapatid na si Mr. Luigi Mulak na nagkomento tungkol sa pagiging emosyonal ng pamilya sa mismong lugar ng planning. Hindi may kakailan ang wedding planning ay isa sa napakagandang yugto na nagsimula noong taong 2025 na idineklara ni Moira na siya engaged na kay Alfonso Miguel. Ang proposal ay naganap noong Enero 1, bandang hating gabi, isang napakaromantikong simula ng taon at araw na magpapalakas ng relasyon. Sa isang post noon ni Moira, binahagi niya na ito ay isang sorpresa mula kay Alfonso na hindi lamang ordinaryong dinner ang inihanda nila para sa anniversary nila, kundi isang espesyal na tanong ng pag-alala at pagmamahal. So, ito po yung ilan sa mga sumasagot dun sa katanungan ng ilan na totoo nga talagang may proposal na naganap, pero it was not Kayla and Daniel, but it was Moira, the daughter of Miss Janice de Belen and Mr. John Estrada and the sister of Miss Kayla Estrada. So hindi naman po ibig sabihin na si Mr. Daniel at si Miss Kayla Estrada ngayon ay nagkakamabutihan na, papunta na sila sa kasalan. Although alam natin na doon din naman tutuloy, pero parang sobrang aga pa para po talagang mag-propose itong si Mr. Daniel Padilla para kay Kayla. Pero makikita naman natin na may chemistry talaga sila kasi si Catherine Bernardo sobrang happy na sa kanyang buhay ngayon. Makikita naman natin sa mga videos niya that she was very happy and move on sa lahat ng mga naganap at sa lahat ng mga napapanood niya ngayon sa SOCMED. Matapos na rin siguro na i-announce at ipakita ni Daniel na hindi na rin sikreto ang kanyang relasyon dito po kay Miss Kayla Estrada. Kaya naman abangan po natin ang pinaka-grand wedding na magaganap this year 2026 sa kapatid nitong si Miss Kayla Estrada. At talagang ito po ay isa sa mga inaabangan ng lahat. So, congratulations, Miss Moira Estrada, sa iyong newly preparation and para sa iyong Mr. Daniel Padilla. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit bumalik ng El Nido, Palawan ang lahat ng yan. At ngayon, pag-usapan natin ang ilan sa mga online na trending kung saan spotted nga ito pong si Daniel Padilla at si Miss Kayla Estrada na papunta ng Palawan. At dahil po dito is inalam natin ano bang dahilan kung bakit nagbakasyon silang dalawa. So sabi dito, noong linggo ng Enero 18 or 18 hanggang 19, 2026, naging usap-usapan sa social media at showbiz press ang pagbabakasyon ni Daniel Padilla at Kayla Estrada sa El Nido, Palawan. Ayon sa entertainment report mula sa Abante, magkasamang dalawa sa isang holiday trip na tilang pagdiriwang ng kanilang first anniversary. So isang taon na pala silang dalawa kung tutuusin. Sabi dyan, first anniversary trip or holiday trip na tila pinagdiriwang ang kanilang first anniversary sa seryeng Incognito, isang primetime action drama series kung saan kapwa sila ang bida. Ang bakasyon ay parehong naging opportunity para sa kanila na mag-relax at mag-enjoy sa magagandang tanawin sa El Nido habang binibigyang halaga ang kanilang professional achievement sa series. Ngunit ang mas malaking usapan, ito ang tila soft launch or public hint na isang mas seryosong relasyon sa pagitan ni Daniel at Kayla, bagay na matagal nang pinag-uusapan ng fans at showbiz scene. So yung kanilang bakasyon ngayon, ito po isa sa mga confirmation na kahit hindi po nila sabihin sa publiko, talagang confirm, diba? Ayon po sa Abante article, nagpunta si Daniel Padilla at Kayla Estrada sa El Nido nitong weekend at halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa sa biyahe. Ito raw ay pagdiriwang ng first anniversary ng kanilang serye ng Incognito kung saan nagsimula ang kanilang pagiging malapit. Sa airport pa lang daw ay may mga fan na nakakita sa kanila at may mga nagpa-picture pa. So
subalit indifferent sila sa mga ito. Walang malinaw na pahayag si Kayla tungkol sa mga intrigang kumakalat sa social media, lalo na tungkol sa isang blind item na may aktres na di umano'y nagdadalang tao at nadawit ang kanyang pangalan. Ang report ay nagtapos sa simpleng pagtatapos sa masaya ang dalawa at hindi pinapansin ang mga bashers. Hindi mawawala sa usapin ang seryeng Incognito kung saan kapwa-bida sina Daniel Padilla at Kayla. Ang palabas ay isang action drama na tumatalakay sa karakter na may sariling pagsubok at laban sa buhay. Ang pagiging magkatrabaho sa isang serye, lalo na kung maraming eksena at emosyonal na koneksyon, ay karaniwang nagbubunga ng close friendship o kahit romantikong tensyon sa mga co-stars. Sa kaso ni Daniel at Kayla, marami ang nakapansin na habang tumatagal ang taping ng Incognito ay mas nagiging malapit nga di umano ang dalawa, kapwa on-screen at sa likod ng camera. At ngayon, hindi na tinatago ng dalawa ang kanilang pagsasama sa pampublikong lakad, kung saan mas maraming pagkakataon sila'y makitang magkasama mula sa El Nido hanggang sa iba pang sightings na kinukuhanan sila. Hindi bago sa industriya ang mga pag-angat ng relasyon sa pagitan ng co-star nila, pero sa kaso ni Daniel at Kayla, nagkakaroon ng maraming spekulasyon. May mga sightings at report kung saan magkasama sila sa iba't ibang event tulad ng Halloween party at dinners na kinagiliwan ng netizen. May mga fan group na nagpo-post ng mga video at komento tungkol sa tila pag-angat ng relasyon nila, at iba ay naniniwala na mas malalim na ang koneksyon ng dalawa. Sa kabilang banda ay may mga chismis at intriga na nag-viral online. May claim na allegedly blind item tungkol sa ibang aktres sa pagiging close ang dalawa, na wala pang malinaw na konfirmasyon o pahayag mula sa mga nasasangkot. Hindi rin bago na ang mga haka-haka tungkol kay Daniel pagdating sa love life niya. Sa isang previous interview, sinabi niya na hindi niya gustong gawing showbiz ang usapin ng relasyon niya at kailangang hayaang mangyari ang mga bagay sa tamang oras. Ang pahayag na just let it be, wag mo nang i-pressure ang mga fans o media sa pagsagot sa chismis, ay nagpapakita ng mas pribadong posisyon ng posisyon ng aktor ukol sa kanyang personal na buhay. Ito ay nagpapahiwatig na kahit may nakakita ang publiko, mas gusto niyang unahin ang pagiging natural at hindi pilitan ang isang label o declaration kung hindi pa siya handa. Sa ibang pagkakataon, sinabi rin niya na mas gusto niyang mag-focus muna sa trabaho at mga bagay na may mas malalim na kahulugan sa kanya kaysa sa spotlight ng romantikong drama. Isang pahayag na nagbigay linaw kung bakit minsan tahimik siya tungkol sa mga usaping relasyon. So dahil po dito sa mga balitang ito, ang dami pong mga fan na mga nag-react dito po sa nasabing video na ito, may mga positive at meron din mga negatibo. Una, sa positive reaction, maraming netizen ang kinilig at natuwa sa bakasyon nila sa El Nido. Ang mga supporters ng tambalang ito ay nagsasabing bagay sila at masaya nga ang kanilang bakasyon. Ang may mga fan circles na tunay na naniniwala na may potensyal ang relasyon ngayon na maging tunay, lalo na't naglalabas sila ng mga sweet moments at sa publiko ang kanilang trips. Meron din mga negative comments at critical reaction. May mga fans na dating love team ni Daniel na sila ang Katniel at hindi mapalagay ang bagong dynamics. Ang ilan ay nais pa rin makita silang magbalikan ni Catherine Bernardo. May iba pang netizen na binabash o sinisisi si Kayla dahil sa mga rumors na naging sanhi ng mga hindi kainais-nais na komento sa social media. Ngayon, sa kaso naman po ni Daniel at Kayla, ang kanilang bonding sa El Nido ay may natural na dahilan, selebrasyon ng serye kung saan sila parehong nagtatrabaho, which means nililinaw po dito na nagpunta sila sa El Nido, Palawan hindi dahil first year anniversary nila. Kumbaga parang naglo-look back sila ng mga panahon na sila po ay nag-meet, kasi parang napaka-imposible, isang taon na agad sila, parang kaka 1 year lang din talaga ng Incognito, 'di ba? So parang it's really impossible na isang taon na yung kanilang relationship. Ang kanilang bonding sa El Nido, ayun nga, dahilan ng kanilang celebration at pagka-close silang napapansin sa publiko ay maaaring dahil sa matagal na collaboration at friendship. Ngunit hindi pa rin malinaw kung ang mga ito ay mas malalim kaysa sa simpleng parang collegial or professional friendship. Ang pangungusap ng media na super hard launch, wala nang patago-tago pa, ay nagbibigay din sa idea ng soft launch ng kanilang koneksyon, ngunit hindi ito isang opisyal na pag-aamin ng romantic status, So sa akin pong opinion bilang isang tagamasid ng showbiz culture, mahalagang intindihin na ang public, mga artista ay kadalasang nahuhuli sa malaking ilaw ng opinion, haka-haka at pag-asang romantiko. Ang bawat kilos nila, ang bawat bakasyon sa El Nido ni Daniel Padilla at Kayla Estrada ay maaaring nagpapakita ng isang magandang friendship, lalo na kung ito ay bunga ng kanilang professional partnership
sa incognito. Subalit, hindi rin may kakaila no, na lumalakas ang impresyon ng fans sa mas malalim na connection sa kanila dahil sa mga sightings at mga sweet moments na na-capture sa ibang okasyon. Hindi natin maitatanggi na ang showbiz audience ngayon ay mabilis mag-connect ng dots at lumika ng narratives, no, kahit na maliit na hint lang ay binibigay ng mga public figures. So sa akin pong pananaw, hindi pa official na confirm ang kanilang relasyon batay sa mga official na pahayag at marahil ay may gusto nilang manatiling pribado muna habang tinatamasa ang pagkakaibigan at companionship nila. Gayunpaman, ang pagiging open nila sa mga publikong lakad at photos ay nagbibigay ng hint na hindi sila takot ipakita sa mundo ang kanilang closeness kahit hindi pa ito puli nila laban ng label ng boyfriend at girlfriend. So yun po yun. So kaya naman talagang let's respect their privacy at siguro mas gusto talaga nila maging privado kung ano man yung meron sila ngayon. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone. No to fake news.